Magandang araw po mga kuwangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo, ito'y niyang lungkod. Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, Yumkin Said. Ngayon mga kawangis kong pag-uusapan natin tungkol po ngayon kay Senator Cayetano kasi nga dinidipinsan niya po si Mayor si Senator De La Rosa if ever na dumating na yung ICC warrant tapos bigla-biglang dadapuntin si Senator Bato, hindi po siya papayag. Kasi meron tayo ditong judicial system, meron tayong Supreme Court. Hindi na ito mangyayari daw katulad na ginawa kay Pangulong Duterte na inihila lang tayo na papunta doon sa ibang bansa, which is hindi naman tayo sakop ng ibang mga bansa. Ang nangyayari ito, magkakaroon tayo ng kahihiyan, pagtatawanan tayo ng mga ibang bansa, kagaya dito sa South Asia na ganun-ganun na lang kapag may dumating warrant of arrest na galing doon sa ICC. Kahit Pilipino kang poro, kung matatas ka na posisyon, kung gusto nila kalang bitbitin na walang pakundangan, wala kang pakundangan na tatanggalin ka dito sa Pilipinas at dadalhin doon sa kanilang bansa, yun po ay hindi magandang halimbawa kasi meron tayong sariling soberanya dito ng Pilipinas, walang sino ang pwedeng makialam sa atin. Kasi ngayon nangyayari, lahat na lang tayo pinapakialaman. Pero nagpapahiwatil lang na kahit anong oras kung gusto nilang damputin kung sino nagkasala ng ibang bansa na hindi naman tayo sakop ng ibang bansa. Ito panoorin po natin yung litanya ni Senator Cayetano. Not today. Actually, from the day na lumabas until today, ako hindi ko nakausap. Parang sa minority, parang I think yung lawyer lang nakausap yung iba. Ano may advice niyo, sir, sa kanya? Just in case na ma-confirm na meron ng warrant? Preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi dito nauna na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, no, kung applicable sa kanya extradition rules o hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, dictatorship na tayo. Sir, hindi niyo papayagan, sir, na mangyari yung nangyari sa korte dating Pangulo? Well, pag sinabi mo kasi hindi papayagan, it's a question of authority and power, di ba? So, siyempre, kanino ba susunod ang mag-aaresto police? So, the question is doing what is right. So when there is a question this big, what's right is there a danger in waiting and letting the court decide? Diba? Unlike President Duterte, sabi nung iba, baka maging emotional, baka mag-people pa. I don't know. Ang daming baka, ang daming kaya dapat hulihin ka agad. But kay Senator Bato, if he is detained or he's arrested here and even given bail and then decide ng korte, may danger ba kahit kanino? So yung petition kailangan mag-decide yung government? Yeah, I don't want to go into the details nga kasi detalye na yan ng abogado ni Senator Bato at saka ng International Criminal Court. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang magde-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sir, yung extradition daw po, ang sabi, kung state to state, okay. Pero ito, sir, court to international court. Pilipino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakbuhan. Kawawa naman tayo. Sir, yung surrender. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. So, tignan nyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kung saan nagagaling ang arrest warrant. Kaya, except for certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na kapag pumapasok yung foreigner, pwedeng arestuhin ng BID, hindi ka pwede mag-aresto ng walang pahintulot ng korte. So kung may arrest warrant galing saan man, hindi ba ang pinaka-logical? Kayo ang mag-isip, kayo ang inaaresto ngayon. Let's say, kinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinaryong media yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan si ganito, patayin.
Hindi ka pwedeng pumuntang korte. Pero international court to, sir. Tapos pumunta sa lower court, sa local court? It doesn't work that way. That's completely wrong. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. That's totally, yung kung sino man ang analyst na nagbigay noon, ang ICC, walang po yun, walang basis in law. So, sir, it's the local, unlike yung di ba, yung RTC is higher than the MTC, CA is higher, but that's all local courts. Sa international, you have to give your consent. That's why even sa international tribunals, kailangan sabihin. That's why the US is not part of the ICC. Kasi they did not give their consent. Senator Bato, even lastly, kung wala mo kasi siya ngayon, would you advise him against hiding? Go to court. So pag sinabi, sir, na pagtiwalaan yung ating justice system, that means huwag isurrender si Senator Bato sa ICC? It's not surrendering. Issue naman nila na hindi nila surrender sa court natin eh. Sila naman namimili kung saan nila dadalhin. Kaya nga ginagamit yung word na kidnapping. So kung alimbawa ako, hinuli mo ako ngayon, dinala mo ako sa bahay mo, hindi ako sinurrender sa bahay mo. Diba? Pero kung meron kang kahit anumang papel, sa korte mo ako isusurrender or at the very least sa police. So yun po ang alangan talaga sa akin na may sistema tayo sa bansa na kahit sino pwedeng damputin na lang. Tapos kung saan itapon. The world will continue to be legal. There can be you're talking about the International Criminal Court. What if we have an ASEAN Criminal Court? What if we have an Asian Criminal Court? What if we have a Thailand, Malaysia? Ayan mga kawangis, kung totoo mahaba pa yung kanyang ang interview sa kay Senator Cayetano, ang gusto nilang ipahiwatig diyan. Hindi tayo pwede basta-bastahin na damputin na lang ng iba-ibang mga bansa dahil mayroon tayong sinatawag na Supreme Court o maganda ang ating judicial system. Kasi nangyayari ngayon kapag kakampi, kahit marami nang nagawang kasalanan, inaayaan lang. Pero kapag kalaban, automatic na damputin. Ano na nangyayari kung ano mangyayari? Kasi daw hindi naman palyado ang ating court system dito sa Pilipinas. 'Di ba mga kawangis ko? Kaya mangyayari ito, hindi maganda po pakinggan ito sa ating mga kapitbahay ng mga bansa na kahit anong oras pwede tayong damputin ng ibang bansa, ay sila, yung ibang mga kapitbahay natin, mayroon silang ngipin kung pagsabi nilang ayaw nilang pakinggan ng yung mga ibang bansa, ayaw nilang pakinggan kasi nagsasama-sama sila sa iisang sinasabi na soberanya. Ayaw wala eh. Ang nangyari ito sa Pilipinas, payabangan portion, kapag kalaban, kailangan mawala sa landas nila. Di ba mga kabas? Ganun nangyari ito sa Pilipinas kasi kung makikita nyo, malapit na kasi yung malapit na kasi ang mag-i-election, which is malapit pa naman 2028, pero napakalakas pa rin kasi yung mga Duterte sa taong bayan. Kaya ang mangyayari, isa-isain sila talaga papaalisin dito sa Pilipinas or ikukulong or kakasuhan sila. Tingnan nyo naman ito yung impeachment trial ni VP Sara. Diba? Yun na lagi, minsan yun ang mababasa mo sa social media, nagiging usap-usapan ng tungkol, nabubuhayin. Kasi yun talagang gusto nilang mangyari na aanoyin nila talaga. Tawag dyan, papaimpis nila si VP Sara para hindi makatakbo sa 2028 president election. So sa ngayon yan muna mga kabagis mga ating update. Sa bagay, matagal-tagal na ako hindi ako naka-update sa inyo kasi nga sa daming gawain din. So sa ngayon yan muna sa mga kapwa ko OFW, masalam and babay muna sa ngayon mga kapwa ko OFW.